Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Lingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Melanie Mapa, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Halos 7 milyong halaga ng shabu na kumpiska sa buy-bust operation sa Bohol. Mahigit 1,000 pulis ng Pro Calabarzon na deploy para sa SONA 2025. At PNP na bahagi ng higit 1,000 relief goods sa mga nasalanta sa Baseco Compound. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Mahigit 1,000 pulis mula sa Police Regional Office Calabarzon ang na-deploy ngayong araw bilang bahagi ng seguridad para sa ikatandong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Batasang Pambansa. Nakibalita dyan si Patrolman Mark Lawrence Atencio. May kabuang 1,041 na mga tauhan mula sa Police Regional Office Calabarzon ang mga na-deploy upang magbigay ng seguridad at suporta sa State of Nation Address o SONA 2025 ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong umaga, Lunes, Hulyo 28, taong kasalukuyan. Ang mga personnel na pinadala ay mula sa iba't ibang municipality at city police stations sa rehiyon, kabilang ang Regional Mobile Force Battalion 4A at dumaan sa isang briefing at koordinasyon upang matiyak ang maayos at ligtas na deployment. Ang pangunahing layunin ay tiyaking mapayapa at ligtas ang pagdarausan ng SONA. Makakaasa ang publiko na ang PNP, lalo na ang Pro Calabarzon, ay handang umalalay sa ating kapulisan sa National Capital Region at tumugon sa anumang banta o aberya sa kaganapan. Dagdag pa rito, tinitiyak ng pamunuan na ang mga tropa ay nakaalerto, disiplinado at mahigpit na sumusunod sa mga umiiral na operational guidelines, partikular sa pagharap sa mga kilos protesta at mga posibleng contingency situations. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Mark Lawrence Atencio. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Atencio. Samantala, bilang bahagi ng kanilang patuloy na pagtugon at serbisyo sa mamamayan, nanguna ang kapulisan ng Pangasinan sa pag-repack ng relief goods para sa mga pamilyang nasalanta ng Bagyong Emong at Habagat. Magbabalita dyan si Police Corporal Joanna Marie de los Santos. Nagpakita ng tunay na diwa ng bayanihan ang Pangasinan Police Provincial Office nito lamang Sabado sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa relief repacking activity na isinagawa sa Pangasinan Development and Training Center, Pangasinan TPO.
Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng inisyatibo ng pamahalaang panlalawigan upang agad na makapaghatid ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Ang mga relief goods ay inihanda bilang humanitarian response at recovery program sa lalawigan. Tunay na isinasabuhay sa gawaing ito ang pagkakaisa at di natitinag na espiritu ng bayanihan ng iba't ibang institusyon sa Pangasinan, na sama-samang nagsisikap na makapaghatid ng mabilis at may malasakit na tulong sa mga nangangailangan. Isinulong ito bilang hakbang patungo sa layunin ng bagong Pilipinas, isang bansa kung saan ang bawat lingkod bayan ay handang magsilbi, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Joanna Marie N. De Los Santos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal De Los Santos. 6 na individual ang naaresto ng mga operatiba ng Orion Municipal Police Station sa isang matagumpay na anti-illegal drug operation na isinagawa sa nasabing bayan, kung saan nasamsam naman ang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 200,000 piso. Patrolwoman Lixen Reyes Soweran sa report. Arestado ang 6 na individual habang tinatayang 204,000 na laga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa isang matagumpay na anti-illegal drug operation na isinagawa ng mga operatiba ng Orion Municipal Police Station sa Teachers Village, Barangay Santo Domingo, Orion, Bataan. Pinangunahan ng Drug Enforcement Unit ng Orion MPS sa ilalim ng pamuno ni Police Colonel Marites A. Salvadora, Provincial Director ng Bataan PPO, ang ikinasang bypass operation na nagresulta sa pagkakaaresto ng unang sospek matapos bentahan ang isang operatiba na nagsilbing posture buyer ng isang sachet ng hinihinalang shabu kapalit na isang pirasong 500 pesos marked money. Samantala, ang 5 pang sospek ay naaktuhan umanong gumagamit ng iligal na droga sa isang pot session. Nasamsam sa operasyon ang 7 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu, 5 pirasong aluminum foil na may bakas ng shabu, 5 tuser, lighter, at 1 pang piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na may bakas na shabu. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Orion MPS ang mga inarestong sospek, habang inihanda ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa kanila sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay patunay ng mas pinaigting ng kampanya kontra iligal na droga, alinsunod sa direktiba ni Chief PNP Police General Nicolas D. Torre III at sa pamuno ni Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Peñones Jr., Regional Director ng Police Regional Office 3. Patuloy ang determinasyon ng kapulisan sa pagbibigay ng ligtas at drug-free na komunidad para sa bawat mamamayan ng Bataan at buong Gitnang Luzon. Mula dito sa Gitnang Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Lixen Reyes A. Saweran, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Soweran. 2 hinihinalang drug personalities ang naaresto sa ikinasang buy-bust operation ng mga operatiba ng Abra PNP sa naturang lalawigan. Ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Jesly Sabado. Aresto ng mga operatiba ng Provincial Drug Enforcement Unit ng Abra ang 2 bagong tukoy na drug personalities sa isinagawang buy-bust operation kamakailan sa Barangay Calaba South, Bangged, Abra. Kinilala ang mga suspek na kapwa 21 anyos, walang trabaho at nasa drug watch list bilang street-level individuals at tinuturing na pusher. Ang operasyon ay isinagawa sa koordinasyon ng Provincial Drug Enforcement Unit at Philippine Drug Enforcement Agency. Nasamsam mula sa mga suspek ang tinatayang 15.74 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na humigit kumulang 107,032 pesos. Bukod sa droga, na-recover din ang buy-bust money, bodle money, motorsiklo, cellphone at vape mula sa mga suspek. Isinagawa ang inventaryo ng mga ebidensya sa presensya ng mga suspek, isang barangay kagawad at isang media representative mula sa radyo natin Bangged.
dinala sa PDEO office ang mga suspek at mga ebidensya para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaso sa ilalim ng RA 9165 o Batas Laban sa Ipinagbabawal na Gamot. Mula dito sa Baguio City, ako yung PNN correspondent, Patrolwoman Jesly Sabado, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sabado. At bilang tugon sa epekto ng sunod-sunod na masamang panahon, isinagawa ng Philippine National Police sa pamumuno ni Chief PNP Police General Nicolas D. Torre III ang pamamahagi ng mga relief goods sa Barangay 649 Baseco Compound, Tondo, Maynila. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Maria Sara Bernales. Mula sa ginanap na boxing for a cause, laban para sa mga nasalanta, agad na nagtungo si Chief PNP Police General Nicolas Torre III dito sa Baseco Compound para personal na pangunahan ang relief operations ng ating mga kapulisan. Dumiretso ang Chief ng Philippine National Police sa Baseco Compound matapos ang boxing for a cause upang pangunahan ang relief operation para sa mga biktima ng kalamidad. Bagamat hindi natuloy ang inaabangang laban sa boxing event, sinigurado naman ni Police General Torre na may pagpapatuloy ang adhikain nitong makapagbigay tulong sa mga nangangailangan. Sa Baseco, daang-daang residente ang tumanggap ng food packs at iba pang pangunahing pangangailangan mula sa PNP. Kasama ang ilang police personnel at community volunteers, sinigurado ng pamunuan ng PNP na makakarating ang ayuda sa mga higit na nangangailangan. Sa binigay po ngayong relief operation ng ating pong kapulisan sa pamumuno ni General Nicolas Torre III, sa pamunuan po ng barangay at sa aking barangay, kami po ay lubusang nagpapasalamat sa inyo, sa inyong tulong na ibinigay at sana hindi po ito yung huli na kayo po ay pumunta sa aming lugar. Baka pwedeng mabisita nyo naman kami minsan uli para makapagbigay uli-muli ng tulong sa aming barangay. Maraming salamat po sa bigay niya sa kuna ngayon namin. Maraming salamat po sa PNP sa tulong na binigay sa amin, sa mga binaha po. Yun lang po, maraming salamat. Ang relief operation sa Baseco ay bahagi ng mas pinalawak na pagtugon ng PNP sa mga lugar na labis na naapektuhan ng kamakailang mga kalamidad bilang bahagi ng kanilang misyon ng serbisyong may malasakit. Mula rito sa Baseco Compound, Manila, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Bernales. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Umabot sa halos 7 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na nakumpiska sa isang matagumpay na buy-bust operation na ikinasa ng mga otoridad sa lalawigan ng Bohol. Ang report mula kay Patrolwoman Flora May Azares. Abot sa halos 7 milyong halaga ng pinaghihinalaang shabu ang nasabat ng kapulisan mula sa isang lalaki na target sa buy-bust operation na isinagawa sa Purok 5 proper, Barangay Dampas, Tagbilaran City, Bohol, noong ika-24 ng Hulyo ng taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Colonel Arnel B. Banson, Provincial Director ng Bohol Police Provincial Office, ang suspect na si alias Polpol, 44 anyos, isang high-value individual na residente ng Purok 1, Barangay Kugon, Tagbilaran City, Bohol. Dakong alas 11 ng gabi nang isinagawa ang buy-bust operation na pinagsanib ng pwersa ng operatiba ng Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit, Tagbilaran City Police Station at PIDEA Bohol na naging dahilan sa pagkakaresto ng sospek. Nakuha mula sa sospek ang nasa 1,025 gramo na pinaghihinalaang shabu na may standard drug price na 6,970,000 pesos. Bukod sa droga, nakuha din mula sa operasyon ng isang Android cellphone, sling bag, Honda Wave na motor at buy-bust money. Mahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa muli po, tayo ay nanawagan sa ating mga kababayan na kung may impormasyon kayo sa mga tao o grupo na involved po sa anti-illegal drugs o shabu o mga drug personality sa inyong lokalidad, huwag po mag-atubiling magsumbong sa pinakamalapit na police station. At pwede po tayong mag-dial din po sa 911 kung gusto niyo pong may responde ang isang krimen.
Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Sa patuloy na pinaigting na kampanya ng pulisya laban sa iligal na droga, matagumpay na nasabat ang mahigit 3 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu mula sa 2 hinihinalang high-value individual sa ikinasang buy-bust operation sa Barangay Arevalo, Iloilo City. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Ledelyn Bansagon. Estado ang dalawang hinila ang high-valued individual sa isang matagumpay na buy-bust operation na sinagawa sa distrito ng Arevalo, Iloilo City, bandang alas 10:24 ng gabi noong ika-26 ng Hulyo taong kasalukuyan. Sa panayam kay Police Captain Glenn Suliman, Officer in charge ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6, kinilala ang mga suspect sa mga alias na Binsoy, residente ng Zone 6, Kalumpang Molo at alias RM, residente naman ng Zone 8 sa parehong barangay. Unang nabentahan ng mga suspect ang isang undercover operative na isang sachet ng hinilaang shabu na nagkakalaga ng 12,000 piso. Sa isinagawang operasyon, nasa kabuo ang 530 gramo ng hinilaang shabu ang nakumpiska mula sa dalawang suspect na may kabuuang tinatayang halaga na 3,604,000 pesos. Batay sa investigasyon, lumalabas na ang mga suspect ay aktibong nagbebenta ng iligal na droga sa lungsod at lalawigan ng Iloilo. Inamin pa ng mga ito na sa Manila nila kinukuha ang supply ng ipinagbabawal na gamot. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng pulisya ang 2 suspect at nakatakdang sasampahan ng kaukulang kaso kaugnay sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy pa ang iba nilang kasabwat sa illegal na drug trade. Sa matagumpay na operasyong ito, nagpapakita lamang ng mas pinaigting na kampanya ng kapulisan laban sa illegal na droga upang mapanatili ang kayusan sa komunidad. Hinihikayat din ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad at agad din sumbong ang anumang kahinahinalang aktibidad sa kanilang paligid. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Ledelyn Bansagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bansagon. At narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Timbog ang isang hinihinalang drug suspect sa ikinasang buy-bust operation ng mga operatiba ng Valencia City Police sa Bukidnon. Alamin ang buong detalye ng balita mula kay Patrolwoman Risa Sahonia. Arestado ang isang drug suspect sa isinagawang joint buy-bust operation ng City Drug Enforcement Unit, Bukidnon Provincial Intelligence Unit, katuwang ang mga kapulisan ng Valencia City Police Station sa Barangay Poblacion, Valencia City, Bukidnon, nitong ika-25 ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Brian M. Panganiban, officer in charge ng Valencia City Police Station, ang drug suspect na si Alias Jingjing, babae, 48 anyos, walang asawa, walang trabaho at residente ng nasabing lugar. Yeah, anak, basig. Sa ikinasang joint buy-bust operation ng mga operatiba bandang 1:00 ng madaling araw, ay nagresulta sa pagkakakumpiska ng mga pakete ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 40,200 pesos, isang cellphone at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money at iba pang mga non-drug items. Ang suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Risa Sahonia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sahonia. Samantala, ipinamalas ng Davao City Police Office at ng kanilang force multipliers ang kanilang aktibong pakiisa sa komunidad sa pamamagitan ng pagsali sa isinagawang cleanup drive at feeding program sa Balapasilungan bilang bahagi ng kanilang makataong serbisyo. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Sheena May Ilagan. Makabuluhang aktibidad ang isagawa sa Balay Pasilungan sa Barangay 5-A, Bangkerohan, Davao City, kung saan nasama-sama ang mga membro ng komunidad at mga lingkod bayan nito lamang ika-27 ng Hulyo upang magsagawa ng cleanup drive at feeding program para sa mga batang pansamantalang naninirahan sa nasabing pasilidad.
Aktibong nakiisa rito ang mga kapulisan mula sa Davao City Police Office, gayon din ang mga DCPO Force Multipliers. Layunin ng kanilang pakikiisa na palakasin ang ugnayan ng pagitan ng pulisya at komunidad, itaguyod ang voluntaryong serbisyo publiko, at higit sa lahat, maghatid ng tulong at malasakit sa mga kabataang nangangailangan. Dagdag pa, ang aktibidad ay bahagi ng mas malawak na layunin ng PNP na maging katuwang ng bawat Pilipino tungo sa isang ligtas at maudlad na bagong Pilipinas kung saan ang seguridad, kaayusan at pagkakaisa ay prioridad. Mula dito sa Rion 11, ako yung PNN correspondent, Patrolwoman Sheena May Ilagan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Ilagan. At para sa ating huling balita, buong sigasig na nakiisa ang Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region sa isinagawang Regional Rescue Olympics bilang tampok na aktibidad sa pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month sa Maguindanao del Norte. Nakatutok dyan si Patrolwoman Judy Ann Alibo. Bilang bahagi ng commemorative at capacity building activity at pagunita sa National Disaster Resilience Month 2025, nakilahok ang PNP ProBar sa isang Rescue Olympics 2025 na isinagawa sa Camp G.H. Shonko, Awang Datu Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Nito lamang ika-26 ng Hulyo taong kasalukuyan. Naging pangunahing kalahok sa naturang patimpalak ang rescue units at emergency teams tulad ng PNP, BFP, Philippine Coast Guard at Philippine Army, na dinaluhan din ng mga opisyals galing sa iba't ibang ahensya ng pamalaan. Sa aktibong suporta ni Police Colonel Armando F. Mena, Chief Regional Community Affairs and Development Division, at Director Joel Q. Mamon, Regional Director, Office of Civil Defense BAR. Ang Rescue Olympics ay isang paligsahan para sa mga first responders upang paunlarin ang kanilang kakayahan sa search, rescue at disaster response. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng simulation exercises tulad ng Water Search and Rescue Station, Basic Life Support Station, High Angle Rescue Station, Obstacle Course Station at Fire Drill. Tumanggap naman ng token of appreciation ang bawat kalahok upang gantimpala sa kanilang pagpapamalas ng galing, lakas at liksi upang malagpasan ang bawat nakahandang simulation exercises. Layunin nitong sanayin ang mga kalahok, palakasin ang kanilang koordinasyon at teamwork, at tiyakin ang pisikal at mental na kahandaan sa pagtugon sa emergency. Mahalaga ito upang mapaunlad ang kahusayan ng responders, maiwasan ang malaking pinsala at mapalaganap ang kultura ng kahandaan sa mga komunidad. Mula rito sa riyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Judy Ann Alibo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Alibo. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni PNP Chief Police General Nicolas D. Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita, at kami po ay muling nagpapaalala na huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Melanie Mapa, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.